Feeling ko lang ba? O parang pumayat ako. Umitim ako guys. Umitim ako kasi galing kami sa beach. So, nakikiuso. Siyempre, summer. Hi guys! Favorites tayo ngayon. Ihahabol ko ulit yung aking favorites. I know, lagi ko na lang sinasabi na ihahabol ko yung favorites ko. Pero parang feeling ko kasi, ang daming nag-aabang ng favorites ko monthly. And since marami akong sinusubukan monthly, marami akong na-discover na bagong products, I feel like kailangan ko talaga i-share ko. And then sa mga yon yung talagang tuloy-tuloy kong ginamit, yung talagang nagustuhan ko. Diba? Ang dami kong na-discover ngayong April. Kaso kapag nilahat ko talaga yung gustong-gusto ko, ay my goodness, baka abutin tayo ng 1 oras. So, ang gagawin ko na lang, yung mga talagang unang pumasok sa isip ko, yun yung included dito sa April favorites. And yung the rest, maybe I will include next month. Okay, kung hindi pa nagbago yung pananaw ko sa mga products na yun. So, let's start. Ngayon pala magsasorry na ako kung ang itsura ko later, pagpatapos na yung video, mamantika na, pagpasensyahan nyo na. Pangungunahan ko na kayo kasi kahit nakatapat yung electric fan sa akin, mainit pa din. Let's start with the palette that I've been loving. BH Cosmetics Carly Bible. Doon muna tayo sa eyeshadows. Yun yung suot ko ngayon. Napakadaling mag-mix and match ng mga colors dito. Very wearable for everyday. Kahit nagamitin mo siya for special occasion, okay pa din. Tingnan nyo naman yung mga kulay. Really good. Yung sa highlight, particularly ito at saka itong dalawang to, favorite ko. Nakasubok na ako ng BH Cosmetics before, and may mga palette na hindi ko gusto yung texture, masyadong powdery, pero hindi kayo madidisappoint dito sa Carly Bible. It's creamier than most BH Cosmetics palette na na-try ko. I got this from Bebang online store. It cost 1,300 pesos, but like I said, meron ka ng bronzer, may highlighter, and may eyeshadows ka na. So, it's still a good deal. Nivea Men Sensitive Aftershave Balm. Nasubukan ko na siya sa iba-ibang classic foundation. And guess what? Alam nyo, parang so far, sa lahat ng foundation na na-try ko, although sa BB cream, hindi ko pa siya na-try. BB Cushion. Na-try ko siya with Laneige. BB Cushion. Okay siya. Lahat ng foundation na ginamit ko in combination with this, okay na okay na okay. The first time I tried it, talagang I fell in love kasi nga, pinaganda niya lalo yung foundation and works as a primer talaga na pinapaganda niya yung skin mo para mas maganda yung kapit ng foundation, mas maganda yung finish ng foundation. That's the main reason kung bakit ko siya nagustuhan. Pero if you're on the oily skin type, kagaya ko, expect nyo na talagang you will oil up. Wala siyang maitutulong actually sa oil control. May mga nabasa kong comments dun sa review na video ko. Karoon daw sila ng breakouts dito. Pero aminado naman sila na yung skin nila is very sensitive. If you have sensitive skin, iwasan ko na lang to. And ako, hindi naman sensitive yung skin ko. It works like a charm sa akin. I've tried L'Oreal Infallible Pro Matte. I've tried Revlon Color Stay, Whip, and yung liquid. Okay siya. Laneige BB Cushion. Happy Skin na SS Cream. Again, if you are on the oily skin type, expect nyo na wala siyang maitutulong sa oil control. But the finish ng foundation, oh my God. Available daw sa Rustans. Doon. I'm not sure kasi hindi pa ako nakapunta doon. Pero if you want to order online, I got this from Beautylicious Deals for 630 pesos. So, next one is itong, ano nga tawag dito? Real Techniques Miracle Complexion Sponge. You know, alam nyo, meron ako nito, meron akong sponge na ginagamit before, yung color pink. Akala ko okay na sa akin yun. Pero nung na-try ko to, alam nyo, iba talaga yung, ang dugyot sorry kasi kakagamit ko lang sa kanya. Iba yung pagkalambot niya guys. Iba talaga. And iba rin yung pagkaka-blend ng foundation sa kanya. Mas even, mas ganda yung pagkaka-blend out ng foundation. Ayan, nag-expand siya. Ito, damp to. Kapag hindi siya damp, maliit lang siyang ganyan. Siguro mga ganito. Contour stick, ginagamit ko rin siya doon. Ginagamit ko siya pang set ng aking concealer using yung RCMA. I got this from Fab House Shop. So, ilalagay ko na lang yung link sa description box. Kung hindi pa kayo nakaka-try ng sponge, ito na lang ang isubukan nyo. Huwag na kayong sumubok ng mga dupe yung nakikita sa online shop. Kasi talaga, malaki yung difference. Especially yung finish ng foundation. Mas okay talaga with this one. I haven't tried yung totoong beauty blender. Pero sabi okay din daw yun. Pero for now, all I can say is
okay siya sa akin. Kung hindi niyo pa napapanood yung first impression review ko nito, ilalagay ko yung link sa description box. Sa lahat ng paddle brushes dun sa set, this one is my most loved. Ito yung pangalawa sa pinakamalaki. I use this for my foundation and hindi lang sa madaling i-apply yung foundation pero ang sarap niyang ikot-ikutin sa skin. Comment down below kung kayo nafe-feel niyo rin yun, kung meron kayong ganito. Maliban sa madaling i-blend yung foundation sa kanya, in particular, yung thin consistency na foundation. Again, balik tayo dun sa sponge, nakalimutan kong banggitin. Again, this one, mas okay siya sa akin if ginagamit ko is yung cream type na foundation and thicker consistency. Thin consistency na foundation, mas okay sa akin to kasi mas mabilis i-blend and at the same time, masarap siya sa skin. Ewan ko, ang sarap-sarap niya talaga. Ikot-ikot ng ganyan sa skin. And another tip, if ever meron kayong ganito, mas magandang mag-apply ng foundation using ganitong strokes. Yung hindi mo iaangat, hindi mo siya ilalayo sa skin. Mas maganda yung tuloy-tuloy mo siya igaganyan. Yan, pag ganon, paikot-ikot, ganyan. Mas masarap siya and at the same time, mas even. Naghahanap pa ako guys, hindi pa ako sure kung merong single. Kasi yung maliliit na ganitong type, hindi ko actually talaga sa first impression review ko lang siya nagamit. Hindi ko na siya ginamit ulit. Kasi parang hindi ako nasiyahan Tsaka parang papahirapan ko lang yung sarili ko. Mas madali naman talaga yung conventional na brush, diba? Pero yung sa foundation, yung mga ganitong klase, talagang I highly recommend this. Hayaan nyo, kapag meron ako na-discover na nagbebenta ng paisa-isa nito, I will definitely let you know guys. Kasi one of the best na brushes na available out there. Alright, so next is sa kilay. Ito yung gamit ko ngayon sa aking kilay. And kung mapapansin nyo, since light na yung kulay ng buhok ko, medyo pinapantay ko. Actually, kahit hindi niya naman pantayin, kanya-kanyang preference naman yan pagdating sa kilay. Yung iba kasi sinasabi kapag medyo light yung hair, dapat medyo darker yung kilay. Pag darker yung hair, medyo light dapat yung kilay. Wala naman talagang absolute rule sa pag-makeup. Do whatever, kung ano yung nafe-feel nyo okay sa inyo, mas maganda sa inyo, kung ano mas bet nyo, kung ano mas feel nyo, yun ang gawin nyo. Kung saan kayo feel nyo maganda, dun kayo. Ang ginamit ko, and kasama rin siya sa favorites ko, is itong Misha Perfect Eyebrow Styler. So, ito siya guys. Yan. Okay? Got this from the BB Cream Shop PH. You can check her out on Shopee. Ilalagay ko yung link sa description box. And I believe 225 pesos yata to. Meron na siyang spoolie. Tapos, madaling magkilay sa kanya kasi pa-slant siya. I use this in combination with Skin Food Mineral Color Fix Brow Mascara. This one is number 2. I highly recommend tong Skin Food. Ang ganda ng wand niya, guys. Talagang design siya for kilay. Kasi maliit, and ayan, maliit siya talaga. Yung hair lang yung mailalagyan nyo, hindi yung malalaki yung wand. Kasi pag malaki yung wand, pati skin nalalagyan. So, it messes up the outline na ginawa nyo sa kilay. I also got this from the BB Cream Shop PH. 300 pesos yata siya. May kamahalan to, 300 something, parang gano'n. Ngayong summer, ito yung pinaka-favorite kong eyeliner kasi talagang I am here to stay. It will stay put talaga na hindi siya kumakalat, hindi siya nagbe-bleed, hindi nagdo-double eyeliner, and okay na okay siya. I think, lalo sa mga oily ang eyelids. Hindi oily yung eyelids ko, kaya I cannot say for sure kung talagang okay siya para sa oily ang eyelids. But for me, it works. Take note, pawisin ako. Sobra akong pagpawisan. Hindi talaga nag-budge tong eyeliner na to. Ang ayaw ko lang sa kanya is, sinabi ko ba yung brand? I'm sorry. Nagmamadali ako. Happy Skin, I Am Here to Stay Precision Liquid Eyeliner. This one is really good. Ayaw ko lang sa kanya siguro is yung kanyang applicator. Masyadong manipis yung dulo. Sa akin, masanay ako sa medyo makapal yung dulo. Kasi mas madaling mag-winged eyeliner sa kanya. So, every time na ginagamit ko to, like right now, gamit ko siya, manipis lang yung ginagawa kong eyeliner. Yung parang natural lang yung effect. Kasi kapag kinakapalan ko, minsan mas mataas yung dito kaysa dito. So, yun lang naman ang ayaw ko sa kanya. Pero, longevity, it's really
good for summer. Yung Measurable Difference Lash and Brow Amplifying Serum. Guys, hindi ko alam kung napapansin nyo lately, bakit gumaganito na yung damit ko. Napapansin ko, humahaba yung lashes ko and kumakapal yung kilay ko. I've been using this for almost a month and talagang measurable yung difference. I love it. Talagang magic. Ang galing-galing. I have tried so many lash serum, yung mga nagkiklaim na okay daw, nakakapagpakapal ng lashes. Hindi ako sure kung talaga nag-volumize yung lashes ko, pero humaba siya. Especially dito sa lower lashes, talagang humaba siya. Kasi before, talagang laging may lagpas dahil nga maiksi lang yung lashes ko. Pero right now, talaga humaba yung lashes ko. Promise. Sa eyebrows naman, talaga napansin ko kumapal yung kilay ko. Compared before kapag wala akong nilagay na eyebrow product, talagang parang one-liner lang yung kilay ko. I-update ko pa rin kayo, definitely. Gagawa ko siya ng separate review if I have to, kung talagang nagustuhan ko siya. But for now, ngayong month na to, yun ang napansin ko. I really like this one. Measurable Difference. Ilalagay ko yung link nila sa description box kasi hindi ako sure kung saan siya available. Hindi ko pa to nakita sa mall. So, yeah, better check out their website or their page. Ano ba naman itong damit ko? Feeling ko pumayat ako. Nalalaglag na siya. Dati hindi. Next is yung aking favorite lip product as of the moment. Kylie Lip Kit. Ito yung suot ko ngayon. Ito pala. Yeah. Candy K yung suot ko ngayon. Actually, nasabi ko naman na lahat dun sa first impression review ko, hindi naman nagbago yung pananaw ko sa kanila. So far, like I said dun sa video, wala pa akong natatry na the same yung itsura, kagaya ng nitong Kylie Lip Kit. Maganda naman kasi talaga siya. Maganda siya sa lips, maganda yung itsura niya, tumatagal siya unless pag kumain ka, kasi after mo kumain talagang matatanggal siya. Like most liquid lipsticks na meron ako, ganun naman talaga. But what I like about this is, hindi siya mahirap i-apply. Kahit isang layer lang yung ilagay mo, solid na yung itsura niya sa lips. Yung lip liner nila, it's really good. This is the softest lip liner na meron ako. Walang tugging sa lips. It feels really comfortable. This month, ito talaga yung go-to ko. Candy K. Really good. Other lip product na gustong-gusto ko, I'm obsessed. I think this is my first time na sabihin yung obsessed na word sa favorites. Happy Skin Shut Up and Kiss Me na matte, moisturizing matte lippy. Sobrang ganda nitong mga to, guys. And it feels really comfortable. And magugulat ka kasi although it's matte, it's moisturizing. Hindi siya drying sa lips at all. Honeymoon Glow and yung the morning after. Really good for everyday use. Ang pinaka nagustuhan ko sa kanila is hindi siya drying sa lips. And kahit may dryness ka sa lips, hindi niya na-emphasize kasi ibang klase yung para siyang, hindi siya matte na matte tingnan sa lips. Para siyang soft matte. Ayaw ko lang sa kanya kasi naiwan ko to sa sasakyan. And para siyang nag-melt, guys. Tapos nahulog siya once. Ayan na siya. So, yun lang ang ayaw ko. Sayang, ang mahal-mahal pa man din. Lalo na ngayong summer, huwag niya siyang iiwan sa sasakyan and huwag niya siyang ihulog at the same time kasi wala na. Goodbye. I think this is 700. 699 yata to, kaya mahal, diba? If you're looking for a cheaper alternative, I suggest itong Maybelline Lip Gradation. Sabi ko, gagawa ko siya ng first impression review, pero hindi ko na siya nagawan, guys, eh. Almost the same sila ng finish nung Happy Skin. Parehong-pareho sila ng finish. Look. The only difference is, syempre, mas moisturizing yung Happy Skin. This is 399 pesos only, so makakatipid ka ng more or less 300 to 400 pesos. Okay, so let's move on to skincare. I've been using itong Golden Body Butter ng Orogold Cosmetics and ang bango niya talaga, guys. Yung amoy niya, amoy mo, bango, diba? Parang perfume mo. Parang perfume, ano? Parang perfume na very woman-like and Feminine? parang very feminine, woman-like. Buti pa yung anak ko, very feminine yung amoy. Amoy mamahalin. Amoy mamahalin talaga. I like how it feels sa skin. Aminado ko, hindi ako masyadong nakakapag-apply, lalo na kapag mainit. So, nakakapag-apply lang ako nito kapag ka-aircon kami at saka pag bago matulog kasi yun yung hindi na masyadong mainit. Pero pag sa araw, ay,
never mind. Nung nag-post ako nito, ang dami rin nag-agree sa akin na talagang maganda to, mabango, and they love it. Yun nga lang yung presyo. Alam niyo na, Oro Gold Cosmetics, medyo may kamahalan. Nagamit ko to, especially sa knees, sa elbows, kung meron kayong medyo nafe-feel kayong roughness, ganyan, nilalagay mo lang dito. Immediately, your skin will feel really soft. Without the sticky feeling, kasi nagsiset siya. Para siyang foundation, nagsiset naman siya. So, umpisa, syempre, medyo malagkit. After a while, okay na siya. From Oro Gold Cosmetics ulit, I have to include this sa aking favorites kasi talagang alam nyo, iba yung effect nito sa skin ko. This is the 24K Deep Renewal Night Cream. Agad kong napapansin kapag meron akong dryness. Kasi syempre, diba pag nagre-review ako ng foundation or ng BB cream, nakikita ko kagad na, ay, may dryness ako dito. I have to say something about it. So, kung mapapansin nyo, recently, hindi ko na nasasabi na meron akong dryness dito kasi dahil dito, it immediately removed yung dryness. Especially, alam nyo, lagi ako nagkakaroon ng dryness. Dito sa part na to, hindi ko alam kung anong meron dito. Hindi lang siya dryness talaga. Talagang makikita ko, nagpa-flake ang sagwang tingnan. Lalo na if I apply matte foundation, syempre nagpa-powder ako, mas lalong na-emphasize yung flaking dito sa part na to. Mula nung ginamit ko tong Oro Gold 24K Deep Renewal Night Cream, kinabukasan, after ko siyang gamitin, very soft and supple yung skin ko talaga. Tsaka, halatang moisturized siya. That's the main reason kaya bakit bago ako mag-foundation, parang glowy na yung skin ko. It's because of this. Hindi siya whitening, so it's more on anti-aging yung kanyang benefits, which I need. And so far, sa 3 weeks, almost 3 weeks kong paggamit, okay siya sa aking skin. So, I love it. Alam ko sample size lang to kasi 15 grams lang siya. Ilalagay ko na lang sa description box kung magkano siya kasi hindi ako sigurado. So, last one for my skincare is, sorry natanggal na kasi nasa shower kasi ito lagi nababasa. Lily's Touch yung brand niya. Diamond Scrub yata. Oh, sorry, natanggal na kasi yung, ito yung ginagamit ko sa siko, sa tuhod, actually sa lahat. TMI na naman itong sasabihin ko, but for the sake of YouTube, para hindi na kayo magtataka pag nakita nyo. Kasi alam nyo ba, sa legs ko, mas maputi yung sa front part kaysa sa likod. Kailangan kong mag-exfoliate dun sa part na yun. Siguro sa kakaupo ko, masipag naman akong tao. Bakit ganon? No choice. Kasi nag-iingay na siya eh. O, yan o, tingnan mo. Ay, hi everyone! Maganda siyang exfoliator kasi very fine yung beads niya. Actually, pwede niya rin siyang gamitin sa face. Pag nagsha-shower ako, minsan nilalagay ko rin siya sa face ko kapag sobra yung nakuha ko. And then, immediately after mo bandawan, talagang mafe-feel mo parang yung same effect ng Diamond Peel. Dahil nga, very fine yung beads niya, maganda yung effect sa skin. Hindi siya ganun ka-harsh, gentle lang siya. Kaya, I really like it. Hindi ko mapakita sa inyo yung beads niya kasi talagang sobrang fine eh. Ayan o, pero ayan yun, ayan siya. Ay, nakita ko yung kuko ko. Guys, pasensya na kayo. Hindi pa ako nagne-nail polish kasi nagpipintura ako ng bahay. So, kasi tipid mode si mama eh, no? Last but not the least, this is very random. Pero, recently, ito yung ginagamit ko sa panonood ng YouTube. Cherry Mobile Flare 4. Pag nanonood ako ng Teletubbies, ganyan. Sorry, hindi si Jo kasi yung nanonood dito. Yeah. Pag nanonood ako ng videos, ito talaga yung mas gusto ko kasi alam niyo kung bakit mas maganda. Ewan ko ba? Mas maganda yung resolution niya kesa sa iPhone. Mas maganda yung kulay niya, mas maganda yung resolution niya kesa sa iPhone. Hindi ko alam kung bakit. Ikaw, napapansin mo? Mas maganda, no? Mas maganda manood dito ng vlogs, ng videos ko. Yeah, di ba, Ju? Yes. Mura lang siya. 5,000 lang siya. 4,999 to be exact. So, di ba? Ang mura lang niya. Tapos, mas malaki yung screen niya kaysa sa iPhone. Ito yung iPhone. That's the main reason kung bakit mas gusto ko itong Flare 4. Kasi mas malaki siya. Mas na-enjoy ko yung panonood. Mas crisp yung picture. Ito, lagi kong kasama bago matulog. The only thing I don't like dito sa phone na to is masyado siyang sensitive. Yung mga buttons dito, volume at saka yung power button, masyadong sensitive. Yun lang ang ayaw ko sa kanya. At saka mabilis malobat. That's it, guys. Maraming salamat sa panonood. Okay, guys! Thumbs up this video kung na-enjoy nyo! See you again on my next video. Bye! Kung makapag-film pa ako. See you on my next video kung makapag-film pa ako.
Ang kulay niya. That's what I like most. Seriously. Seriously. Di siya, walang tugging sa lips. It feels really comfortable. Napakadali nang i-apply. Bakit ba? Ano ba kailangan niyo sa akin? Nagpe-film ako. Minsan lang to. Ano ba yan? I'm really obsessed with this. Oh my gosh. Ayan. Moisture. This April, kati ng ilong ko. Okay. Ayan, namula tuloy yung ilong ko. Naluluha pa ako. Kati. Ano ba naman yan? Nautot ka pa. Yeah. Naman. Alright. So, grabe. Tingnan nyo naman yung itsura ko. My goodness. My goodness. Talagang para-paraan para makapag-film si mama. Ano? Alright. Nahuhubara na yung nanay mo. Ano ba yan? Thumbs up.